Layas! Hindi ka na kailangan sa pamamahay na ito. Isang malakas na sampal ang nagpabagsak sa dangal ni Amara sa mismong araw ng libing ng kanyang biyenan. Habang ang kanyang asawang si Rafael ay humahalahak kasama ang kabit nitong si Selena, hindi nila alam na ang bawat butil ng luhang pumatak sa semento ay may katumbas na presyong magpapabagsak sa kanilang marangyang mundo. Sino nga ba ang tunay na tagapagmana ng mga lakson? Isang kwento ng pagtitiis, lihim na pagmamahal at matamis na paghihiganti. Handa ka na bang makinig sa katotohanang yayanig sa iyong puso? Layas! Simula sa araw na ito, hindi ka na asawa ni Rafael Lacson. Isang basura ka na lang na dapat itapon sa labas ng bakurang ito. Ang boses ni Rafael ay tila isang matalim na itak na humiwas sa katahimikan ng malaking mansyon sa Quezon City. Kagagaling lamang nila sa sementeryo. Ang amoy ng kandila at sariwang bulaklak ay nakakapit pa sa itim na bestida ni Amara. Ngunit ang kanyang asawa ay wala ng bakas ng pighati. Sa halip, ang mukha nito ay puno ng puwat at pagkamuhi habang nakatitig sa kanya. Dahan-dahang itinigil ni Amara ang kanyang ginagawa. Maingat niyang itinitiklop ang itim na belo na ginamit niya sa libing ng kanyang binan na si Don Arsenio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na panghihina. Sa loob ng 3 taon, ang mga kamay na ito ang nagpakain, naglinis, at nag-alaga sa matandang lakson habang ito ay nakaratay sa higaan. Ang mga kamay na ito ang humahawak sa malamig na kamay ng Don hanggang sa huling hininga nito, habang si Rafael ay abala sa pakikipag-date sa kanyang kabit. Rafael, ano bang sinasabi mo? Kamamatay lang ni Papa. Hindi pa nga natutuyo ang lupa sa kanyang libingan. Mahina at gumaralgal ang boses ni Amara. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan, isang paet na hindi niya malunok. Isang nakakabinging tunog ng pagbagsak ang sumunod. Inihagis ni Rafael ang isang malaking maleta mula sa itaas ng hagdan. Bumukas ito at humambalang sa sahig ang iilang lumang damit ni Amara, ang kanyang mga simpleng gamit na tila naging banyaga na sa marangyang bahay na yon. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Papa para manatili rito. Alam nating lahat na kaya ka lang naman narito ay dahil sa awa niya. Pero wala na siya, Amara. Wala ka ng silbi sa akin. 3 taon tayong kasal pero ni isang anak, hindi mo ako nabigyan. Baog ka. Isang inutil na asawa. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang saksak sa puso ni Amara. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estrangero na may pusong bato. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestida. Ang kanyang suot ay isang malaking insulto sa itim na kulay ng pagdadalamhati na bumabalot sa bahay. Si Selena Roque yon, ang babaeng matagal ng lihim na kinakasama ni Rafael. Nakasuot siya ng mamahaling alahas at may niting mapang-api sa kanyang mga labi. Sweetheart, bakit mo ba kinakausap pa ang basurang yan? Hayaan mo na siyang umalis para masimulan na nating baguhin ang dekorasyon ng bahay na ito. Masyadong malungkot ang paligid, amoy matanda at amoy kamatayan. Marting sabi ni Selena habang kumakapit sa braso ni Rafael. Tumingin si Selena kay Amara mula ulo hanggang paa, na tila tinitingnan ang isang maruming basahan. Amara, be practical. Hindi ka nararapat sa isang latson. Masyado kang commoner, isang probinsya ng walang alam kundi magluto ng lugaw at maglinis ng katawan ng may sakit. Ngayong wala na ang matanda, wala ka na ring pwesto rito. Hindi kumibo si Amara. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, habang ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi makagalaw sa tindi ng sakit. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa bukas na pinto. Tila tinatawag na siya ng kawalan sa labas. Lumapit si Rafael sa kanya
at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Narinig mo ba? Umalis ka na! Ngayon din! Hinila ni Rafael si Amara patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa bangin. Pagdating sa may gat, marahas siyang itinulak ni Rafael palabas. Ang tuhod ni Amara ay tumama sa matigas na semento, nagdulot ng hapdi. Ngunit mas masakit ang sugat sa kanyang danggal. Diyan ka nababagay, Amara? Sa labas, sa putikan. Huwag ka na magpapakita sa akin. Dahil hinding-hindi ko nababalikan ang isang katulad mong walang kwenta. Ang malaking bakan na gate ng mansyon ay sumara ng may malakas na tunog. Isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang asawa ni Rafael. Sa gitna ng paparating na ulan, tumayo si Amara. Wala siyang dalang, kahit ano, kundi ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga dokumento at ang lumang jacket ni Don Arsenio na hindi niya binitawan. Habang ang unang patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ito na nga ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pagtitiis? O ito pa lamang ang simula ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng mapagkunwari? Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng bawat hakbang ni Amara, habang tinatahak niya ang madilim na kalsada palayo sa mansyong tinawag niyang tahanan sa loob ng 3 taon. Ang ulan ay hindi lamang basta pumatak. Ito ay humagupit sa kanyang balat, malamig at malupit. Tila ba nais nitong burahin ang bakas ng kanyang pag-iral sa Quezon City. Yakap-yakap niya sa kanyang dibdib ang lumang jacket ni Don Arsenio, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng katiting na init sa gitna ng nanunuot na ginaw ng gabi. Bawat butil ng tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Itinatago ang pait ng kanyang pagtangis sa mga taong nagdaraan. Sumakay siya ng bus patungong Cavite nang hindi tinitingnan ang kanyang paligid. Ang ingay ng makina at ang pag-ugong ng mga sasakyan sa labas ay tila malalayo at walang saysay. Sa loob ng sasakyan, ramdam ni Amara ang mapanuring tingin ng ibang pasahero. Ang kanyang basang-basang bestida at ang kanyang hitsurang tila galing sa isang gyera ay naging sentro ng usap-usapan. Ngunit wala na siyang lakas para mahiya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagpintig ng kanyang ulo at ang pangangatog ng kanyang mga kalamnan. Miss, okay ka lang ba? Eto tissue. Alok ng isang matandang babae na katabi niya. Isang pilit na ngiti lamang ang naisagot ni Amara. Salamat po, okay lang ako. Mahina niyang tugon, bagaman alam ng kanyang buong katawan na malayo siya sa pagiging okay. Ang bawat paghinto ng boss ay tila isang paalala na palayo na siya ng palayo sa buhay na kanyang tinalikuran. Isang buhay ng pagtitiis, ng pagpapakababa, at ng pag-asang balang araw ay makikita rin ni Rafael ang kanyang halaga. Ngunit wala na ang pag-asa ngayon. Inanod na ito ng ulan, kasama ng kanyang mga pangarap. Malalim na ang gabi nang makarating siya sa tapat ng isang maliit at lumang bahay sa Cavite. Ang bakod na gawa sa kahoy ay bahagya ng nabubulok, at ang paligid ay balot ng katahimikan na tanging huni lamang ng mga kuliglig ang sumisira. Ito ang bahay ng kanyang yumaong ina, ang lugar kung saan siya lumaki bago siya napadpad sa marangyang mundo ng mga lakson. Dito, ang hangin ay amoy alat ng dagat at amoy ng mga tuyong dahon, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga panahong payapa pa ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang susi sa ilalim ng isang paso ng halaman. Sa pagbukas ng pinto, ang amoy ng alikabok at kalumaan ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa gitna ng dilim, isang boses ang narinig niya mula sa kusina. Amara? Ikaw ba yan, anak? Isang matandang babae na may hawak na gasera ang dahan-dahang lumabas. Si Aling Berta, ang tapat na katulong at kaibigan ng kanyang ina na siyang nagbabantay sa bahay. Nang tamaan ng liwanag ang mukha ni Amara, mabitawan ng matanda ang hawak nitong basahan. Diyos ko, Amara, anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka at tila galing sa isang trahedya? Patakbong lumapit ang matanda
at niyakap ang nanghihinang katawan ng babae. Sa bisig ni Aling Berta, doon lamang tuluyang bumigay ang katawan ni Amara. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at siya ay napaupo sa sahig. Ang jacket ni Don Arsenio na kanina pa niya yakap ay bahagyang nabuka at mula sa loob ng bulsa nito, isang maliit na bagay ang kumislap ng tamaan ng liwanag ng gasera. Isang gintong susi na may nakaukit na maliit na letrang L. Aling Berta, wala na si Papa. At wala na rin ang bahay na dapat ay sa amin. Hikbi ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng gubat. Inalalayan siya ng matanda patungo sa isang lumang sofa. Tahan na anak, narito ka na sa bahay. Magpalit ka muna ng damit at kukuha ako ng mainit na tubig. Huwag mong isipin ang mga taong nanakit sa'yo. Ang mahalaga ay ligtas ka. Habang pilit na tumatayo si Amara, naramdaman niya ang matinding init na dumadaloy sa kanyang noo. Ang pagod, puyat at ang emosyonal na trauma na kanyang dinanas ay tuluyan ang naningil sa kanyang kalusugan. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mukha ni Aling Berta ay unti-unting naglaho sa kanyang paningin, hanggang sa ang tanging nakita na lamang niya ay ang kadiliman. Bago siya tuluyang mawala ng malay, ang huling nadama ng kanyang mga daliri ay ang gintong susi na hawak-hawak niya. Sa kanyang isipan, tila narinig niya ang boses ni Don Arsenio na bumubulong sa kanya sa gitna ng katahimikan. Ito na ang simula, Amara. Huwag kang bibitaw. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, tila dinala si Amara ng isang malakas na agos ng alaala pabalik sa mga gabing. Ang tanghing kasama niya ay ang katahimikan ng kwarto ni Don Arsenio. 1 taon na ang nakalilipas, ngunit ang bawat detalye ay malinaw pa sa kanyang gunita. Ang kwarto ng matanda ay laging amoy ng pinaghalong gamot, eucalyptus, at ang tila unti-unting pagkabulok ng pag-asa. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang banayad na pagbuga ng makinang, tumutulong sa paghinga ng Don, isang tunog na tila nagpapaalala sa bawat segundong lumilipas sa buhay nito. Nakaupo si Amara sa tabi ng kama, ang kanyang likod ay kumikirot sa pagod. Maingat niyang pinupunasan ng maligamgam na tubig ang mga binti ng matanda na nagsimula ng mamaga dahil sa komplikasyon ng diabetes. Bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang marupok na katawan ng binan? Salamat, Amara. Mahina at kumaralgalgal na bulong ni Don Arsenio, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, puno ng pasasalamat at lungkot. Dapat ay nagpapahinga ka na. Hayaan mo na ang mga nurse na gumawa nito. Umiling si Amara at binigyan ng matanda ng isang mapayapang ngiti. Mas gusto ko pong ako ang gumagawa nito, Papa. Alam ko pong mas komportable kayo kapag ako ang nag-aalaga sa inyo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Sa gitna ng kanilang sandali, narinig ni Amara ang mga yabag ng paa sa labas ng kwarto. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Rafael. Hindi ito boses ng isang anak na nag-aalala, kundi boses ng isang lalaking tila naiinip sa bagal ng takbo ng oras. Yes, babe. I know. Konting tiis na lang, sabi ni Rafael sa kanyang cellphone. Ang tono ng boses ay malandi at puno ng kasabikan. Masyado lang talagang matigas ang katawan ng matanda. Pero don't worry. Kapag nakuha ko na ang mana, tayo na ang reyna at hari ng bahay na ito. Hayaan mo muna yung asawa kong martyr na magpakagod dyan. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga patak ng asidong tumatagos sa puso ni Amara. Napahinto ang kanyang kamay sa pagpupunas. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pilit niyang pinigil ang pagtulo ng luha. Ayaw niyang makita ng matanda ang kanyang sakit. Tumingin siya kay Don Arsenio at nakita niyang may isang butil ng luhang dumadaloy mula sa mata ng matanda patungo sa unan nito. Narinig din nito ang lahat. Narinig nito kung paano siya ituring na parang isang balakid na lamang ng sarili nitong anak. Anak? Mahinang tawag ni Don Arsenio. Hinawakan niya ang kamay ni Amara nang may higit na lakas kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mga daliri, bagaman nangangatog,
ay tila may gustong ipahiwatig na napakahalagang bagay. Papa, magpahinga na po kayo. Huwag niyo na pong pansinin ang narinig niyo, sabi ni Amara habang marahang hinahaplos ang noo ng biyenan. Ngunit ang matanda ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Huwag kang mag-alala, Amara. Nakikita ko ang lahat. Nakikita ko ang iyong sakripisyo at nakikita ko ang kanilang kataksilan. Hindi ko hahayaang ang iyong kabutihan ay mapunta lamang sa wala. Noong gabing iyon, matapos makatulog ng matanda, lumabas si Amara sa balkonahe. Nakita niya ang sasakyan ni Rafael na mabilis na lumalabas ng gate, marahil ay papunta na naman kay Selena. Nanatili siyang nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng kadiliman, habang ang hangin ay tila bumubulong ng mga babala tungkol sa darating na unos. Bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang malamig na basahan sa kanyang noo. Dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata at nakita ang nag-aalalang mukha ni Aling Berta. Gising ka na? Salamat sa Diyos. Bulong ng matanda. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amara, isang malakas na kalabog sa pintuan ng kanilang bakod ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang boses na pamilyar at puno ng kayabangan ang narinig mula sa labas. Amara, lumabas ka riyan? Alam kong ninakaw mo ang mga alahas ni Selena bago ka umalis. Buksan mo ang pinto kung ayaw mong ipatawag ko ang mga pulis. Ang katahimikan ng gabi sa Cavite ay biglang nabulabog ng marahas na pagyanig ng lumang pintuang kahoy. Ang bawat sipa at haming ni Rafael mula sa labas ay tila isang kulog na nagpapakaba sa dibdib ni Amara. Sa gitna ng kanyang lagnat, pilit na bumangon si Amara mula sa sofa, kahit na ang kanyang paningin ay tila sumasayaw at ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa malambot na kandila. Amara, huwag kang magkunwaring bingi. Alam kong narito ka sa loob ng bulok na bahay na ito, muling sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pot, walang bakas ng pag-ibig na dati niyang ipinangako. Mabilis na humarang si Aling Berta sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa trangka. Rafael, umalis ka na. May satakang asawa mo. Wala siyang lakas para makipagtalo sa'yo. Wala siyang kinuha, kundi ang kanyang sariling danggal. Asawa? Wala na akong asawang magnanakaw. Marahas na itinulak ni Rafael ang pinto, sapat na lakas para bahagyang bumuka ang siwang nito. Nawawala ang kwintas na brilyante ni Selena. At sino pa ba ang huling umalis sa mansyon kundi ang babaeng ito? Inakala mo ba na sa pamamagitan ng pagkuha ng alahas ay makakaganti ka sa akin? Sa wakas, sa tulong ng pader, nakatayo si Amara. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng panghihina. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at hinarap ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng mahabang panahon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sandaling natigilan si Rafael. Ngunit ang kanyang konsensya ay mabilis na nilamon ng kanyang kayabangan. Sa likuran niya, nakatayo si Selena, nakasuot ng manipis na sutla at may hawak na panyo na tila badiring-diri sa alikabok ng paligid. Rafael, tignan mo ang lugar na ito. Amoy amag at kahirapan. Maingat na sabi ni Selena habang nakatakip ang ilong. Siguradong itinago niya na ang kwintas ko sa kung saang sulok ng butas na ito. Ihalugog mo ang lahat, Rafael. Huwag kang papayag na malamangan ng isang katulad niya. Wala akong kinuha, Rafael. Kahit isang sentimo, wala. Ang boses ni Amara ay mahina, ngunit matatag. Ang tanging dala ko ay ang damit sa aking likod at ang jacket ni Papa. Yun lang ang itinira mo sa akin, 'di ba? Nagsimimulang maglakad si Rafael sa loob ng maliit na sala. Tinatabig ang mga lumang gamit na tila babasura ang mga ito. Huwag mo akong lokohin, Amara. Kilala ko ang mga katulad mo. Akala mo ba ay sapat na ang pag-aalaga mo kay Papa para maging santo ka? Ginamit mo lang siya para mapalapit sa yaman ng mga lakson. At ngayong wala na siya, nagnanakaw ka na. Isang malakas na kalabog ang umalingawgaw ng itumba ni Rafael ang isang lumang aparador ng mga libro. Nagliparan ang mga lumang papel at alikabok. Sa gitna ng kaguluhan,
lumapit si Rafael sa jacket ni Don Arsenio na nakasabit sa gilid. Marahas niya itong hinablot. Ito ba? Ito bang itinatago mo? Bulyaw ni Rafael. Sinimula niyang kapkapan ang mga bulsa ng jacket. Ang puso ni Amara ay tila tumigil sa pagtibok nang maalala ang gintong susi na nakita niya kanina. Ngunit bago pa man may mahanap si Rafael, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatigil si Rafael. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging mapang-api patungo sa takot. Ano? Paanong nangyaring sarado ang vault sa opisina? Hindi gumagana ang fingerprint ko? Tumingin si Rafael kay Amara nang may halong hinala at pagkalito. Habang sa labas, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila isang babala na ang mga pader na itinayo ni Rafael ay nagsisimula ng mabetak. Anong ginawa mo, Amara? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nangangatog na sa galit. Anong ginawa mo sa mga account ni Papa? Walang halaga ang isang basahan hanggat hindi ito ginagamit sa paglilinis ng dumi ng iba. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Amara habang pinagmamasdan niya ang maliit na palanggana sa kanyang harapan. Umaga na sa Cavite at ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga siwang ng binta ng kahoy. Tila ba nag-aalok ng bagong pag-asa sa gitna ng kanyang nanghihinang katawan. Kagagaling lamang niya sa matinding lagnat, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising na. Dahan-dahan niyang inilubog sa tubig ang lumang jacket ni Don Arsenio. Ito ang huling bagay na dinala niya mula sa mansyon. Ang tanging alaala ng taong turing sa kanya ay tunay na anak. Habang kinukuskus niya ang tela, ang dumi at putik mula sa kalsada ng Quezon City ay unti-unting humahalo sa tubig. Tila ba kasabay nito ang paghugas sa mga masasakit na alaala ng nagdaang gabi. Ngunit habang dinadama niya ang kapal ng tela sa bahagi ng laylayan, may isang matigas na bagay na sumagi sa kanyang mga daliri. Huminto si Amara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. May kung anong nakatago sa loob ng tila dobleng tahi ng jacket. Maingat siyang kumuha ng maliit na gunting at dahan-dahang ginupit ang sinulid. Mula sa loob ng tahi, lumabas ang gintong susi na nakita niya noong nakaraang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang maliit at nakatuping papel. Ang papel ay balot sa plastik, kaya hindi ito nabasa ng ulan. Nang buksan niya ang sulat, ang pamilyar na sulat kamay ni Don Arsenio ang bumulaga sa kanya. Ang mga letra ay bahagyang nangangatog, bakas ng paghihirap ng matanda bago ito pumanaw. Para sa aking bunsong si Amara, panimula ng sulat. Alam kong pagdating ng oras na mababasa mo ito, wala na ako sa tabi mo. Alam ko rin ang gagawin ni Rafael. Huwag kang matatakot, anak. Ang susing ito ang magbubukas sa katotohanang matagal ko nang inihanda para sa iyo. Pumunta ka sa address na ito at hanapin mo si Attorney Mateo Santos. Siya ang magsasabi sa iyo kung bakit ikaw ang pinili kong maging bantay ng aking huling habilin. Nanginig ang mga labi ni Amara. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang taong sa wakas ay naramdamang hindi siya nag-iisa sa gitna ng laban. Sa ibaba ng sulat ay nakasulat ang isang address ng isang maliit na opisina sa Makati. Amara, heto ang mainit na pandesal. Tawag ni Aling Berta habang pumapasok sa kusina. Napansin ng matanda ang hawak ni Amara. Ano yan, anak? Mabilis na itinago ni Amara ang papel at susi sa kanyang bulsa. Wala po, Aling Berta. Isang alaala lang po mula kay Papa. Kumain ka na muna. Kailangan mong magpalakas, sabi ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin. Lumapit siya sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina. Kanina ko pa napapansin ang itim na sasakyan yon sa kanto. Hindi naman taga rito ang may-ari niyan, pero mukhang kanina pa nakatitig sa bahay natin. Napatayo si Amara at sumilip din sa bintana. Sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga,
Nakaparada ang isang makintab at itim na sasakyan. Ang mga bintana nito ay madilim, kaya hindi makita kung sino ang nasa loob. Ngunit nararamdaman ni Amara ang isang pares ng mga mata na nakatuon sa kanya. Sino ang taong yon? Tao ba yun ni Rafael na nagbabantay para bawiin ang anuman ang natitira sa kanya? O isa itong mensahero ng katotohanang hindi pa niya lubos na naunawaan? Hinawakan ni Amara ang susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang lamig ng metal ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahang taglay niya pala. Ano man ang mangyari, hindi na siya ang dating Amara na basta na lamang yuyuko sa bawat sampal ng tadhana. Ang dumi ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa kapwa. Habang si Amara ay naghahanda sa Cavite, ang mansyon ng mga Lacson sa Quezon City ay balot ng isang madilim na balak. Sa loob ng malawak na silid tanggapan, sa ilalim ng nagniningning na chandelier na tila walang pakialam sa pighati ng nakaraan, nagtipon-tipon ang mga makapangyarihang pangalan ng angkan. Naroon si Tito Bernardo at Tita Corazon, ang mga matatandang kapatid ni Don Arsenio, na ang tanging pakialam ay kung magkano ang madaragdag sa kanilang mga bank account. Sa gitna ng silid, nakatayo si Rafael. Ang kanyang muka ay seryoso, suot ang isang maskara ng pagdadalamhati na tila ginawa ng isang bihasang aktor. Sa kanyang tabi, si Selena ay nakayuko, pilit na pinatutulo ang mga pekeng luha sa kanyang pisingi. Tito, tita, napakahirap para sa akin na sabihin ito. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay tila nababasag. Ngunit kailangan ninyang malaman ang katotohanan tungkol kay Amara. Sa loob ng 3 taon, nilinlang niya tayong lahat. Habang iniisip nating inaalagaan niya si Papa, ang totoo ay pinapabayaan niya ito. Isang singhap ng gulat ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay biglang huminto. Anong ibig mong sabihin, Rafael? Tanong ni Tito Bernardo. Ang kanyang makapal na kilay ay nagdagpo. Si Amara ang laging nasa tabi ng iyong ama. Iyon ang nakita naming lahat. Umiling si Rafael ng may halong pait. Iyon ang gusto niyang isipin ninyo. Pero may mga ebidensya ako na ninanakawan niya si Papa. Ang mga gamot na dapat ay para sa puso, ibinibenta niya at pinapalitan ng mumurahing bitamina. At ang mas masakit, noong gabing bago mamatay si Papa, narinig ko siyang minumura ang matanda dahil hindi pa ito mamatay-matay. Diyos ko! Kay dumi ng babaeng yun! Bulalas ni Tita Corazon habang mabilis na nag-aantanda ng krus sa kanyang dibdib. Kaya pala nakuha niyang magnakaw ng alahas bago siya lumayas. Si Selena ay sumingit sa usapan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi lang po alahas, tita. Mukhang may kinuha rin siyang mga dokumento mula sa vault ni Don Arsenio. Iyon po ang dahilan kung bakit hindi mabuksan ni Rafael ang mga accounts. Pinagtutulungan po nila ng isang tiwaling abogado na nakilala niya sa labas. Habang nagpapatuloy ang paninira sa mansyon, si Amara naman ay nasa loob ng isang lumang jeepney patungong Maynila. Hawak niya ang kanyang maliit na bag at sa loob nito ay ang gintong susi na tila nagbibigay ng init sa kanyang palad. Hindi niya alam na sa mga sandaling yon, ang kanyang pangalan ay dumi-dumi na sa mata ng kanyang kinikilalang pamilya. Ang tanging iniisip ni Amara ay ang mga salita ni Don Arsenio sa sulat. Hanapin mo si Attorney Mateo Santos. Pagdating niya sa address sa Makati, tumambad sa kanya ang isang lumang gusali na tila naiwan na ng panahon sa gitna ng mga modernong skyscraper. Ang hagdan ng semento ay seryoso at malamig, at ang bawat hakbang ni Amara ay lumilika ng isang mahinang tunog sa katahimikan ng pasilyo. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang isang pintuan na may nakasulat na Santos at Associates Law Office. Huminga ng malalim si Amara. Bago pa man siya kumatok, ang pinto ay kusa ng bumukas. Isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit may matalas na mga mata ang tumingin sa kanya. Hinihintay kita, Amara, bungad ng abogado. Ngunit kailangan mong malaman,
Hindi ka lang narito para sa mana. Narito ka dahil ikaw ang tanging paraan para mailigtas ang dangal ng mga lakson mula sa sarili nilang kadiliman. Bago pa makasagot si Amara, isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng barong at may kasamang mga pulis ang mabilis na lumabas mula sa elevator. Ang namumuno sa kanila ay walang iba, kundi ang abogado ng pamilya Lacson na kakampi ni Rafael. Amara Velasco, sa ilalim ng utos ng pamilya Lacson, inaaresto ka sa kasong qualified theft at estafa. Hindi kayo pwedeng pumasok dito nang walang sapat na warrant at lalong hindi nyo pwedeng arestuhin ang kliyente ko sa harap ng aking tanggapan. Ang boses ni Attorney Mateo Santos ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na tila isang pader na humarang sa pagitan ni Amara at ng mga pulis. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila antok, ay biglang nagningning ng may talas na tila isang bagong hasang patalim. Si Attorney Valdez, ang tuso at matagal ng abogado ni Rafael, ay humakbang pasulong. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamataas habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Attorney Santos, huwag na nating pahabain ito. May reklamo ang pamilya Lacson. Ninakawan sila ng babaeng ito ng mahigit 10 milyong halaga ng alahas at mga dokumento. Ang warrant ay darating na. Kailangan lang siyang dalhin sa presento para sa kwestionamiento. Naramdaman ni Amara ang malamig na sensasyon sa kanyang mga kamay. Tila ba naroon na ang bakal ng posas kahit hindi pa siya hinahawakan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang paligid ay tila nagsimulang magdilim. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niya ang isang mahinahong kamay na pumatong sa kanyang balikat. Amara, tumingin ka sa akin. Bulong ni Attorney Santos. Huwag kang yuyuko, hindi ka magnanakaw. Ikaw ang tagapagtanggol. Humakap muli ang matandang abogado kay Attorney Valdez at sa mga pulis. May kinuha siyang isang asul na folder mula sa kanyang mesa at iwinagaywi ito ng may tiwala sa sarili. Ito ang protection order na nilagdaan ni Don Arsenio Lacson 6 na buwan bago siya pumanaw. Nakasaad dito na anumang kagamitan o dokumento na nasa pangangalaga ni Amara Velasco ay itinuturing na gift of trust mula sa Don. Kung nais ninyong ituloy ang aresto, kailangan ninyong dumaan sa korte para mapatunayang hindi peke ang dokumentong ito. Ang mukha ni Attorney Valdez ay biglang namutla. Ang mga pulis ay nakatinginan. Tila ba nawala ng direksyon ang kanilang balak? Sa huli, wala silang nagawa, kundi ang umatras ng dahan-dahan habang ang abogado ni Rafael ay nagbabanta pa ng susunod na hakbang bago tuluyang sumakay sa elevator. Nang muling tumahimik ang pasilyo, nakaramdam si Amara ng matinding panghihina. Napaupo siya sa isang silya sa loob ng opisina, habang ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Bakit po? Hikbi ni Amara. Bakit kailangang umabot sa ganito? Lahat po ng pagmamahal ko, ibinigay ko sa kanila. Lumapit si Attorney Santos at inabutan siya ng isang basong tubig. Dahil ang mga taong bulag sa yaman ay hindi nakakakita ng halaga ng puso, Amara. Pero si Don Arsenio, nakita niya ang lahat. Binuksan ng abogado ang isang maliit na cabinet at inilabas ang isang lumang digital recorder. Inilapag niya ito sa harap ni Amara. Ito ang dahilan kung bakit kita pinapunta rito. Hindi lang ito tungkol sa mga lupa o pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Pinindot ni Attorney Santos ang play. Isang familiar na boses ang pumuno sa tahimik na silid. Ang boses ni Don Arsenio, mahina, ngunit puno ng determinasyon. Amara, anak ko, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang bagyong kinatatakutan ko. Patawarin mo ako kung kailangan mong dumaan sa hirap na ito. Pero alam ko ang ugali ni Rafael. Alam ko ang kanyang mga kasalanan. Sa loob ng recorder na ito at sa mga dokumentong hawak ni Mateo, nakatago ang ebidensya ng lahat ng ilegal na transaksyon ni Rafael sa kumpanya. Hindi ko ito ibinigay sa kanya.
dahil alam kong wawasakin niya ang ating pangalan. Ibinibigay ko ito sa'yo dahil ikaw lamang ang may sapat na lakas para ituwid ang baluktot na daan ng mga lakson. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Ngunit ang huling sinabi ni Don Arsenio ang tuluyang nagpabago sa pananaw ni Amara. Huwag mong isiping ito ay paghihigante, Amara. Ito ay katarungan. Kunin mo ang lahat, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa mga taong kailangan ng iyong kalinga. Naniniwala ako sa iyo, anak. Tumayo si Amara. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Sa halip, isang bagong liwanag ang naroon. Isang liwanag ng isang babaeng handang lumaban para sa katotohanan. Attorney Santos, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ano po ang kailangan nating gawin? Ngumiti ang abogado, isang ngiting tila nagsasabing, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Kailangan nating maghanda, Amara. Dahil sa susunod na linggo, magkakaroon ng malaking pagtitipon ang mga lakson. At doon natin ipakikita sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng korona. Ang konsensya ay parang anino. Hindi mo man ito pansinin sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Hahabulin ka nito sa oras na lumubog na ang araw. Sa loob ng mansyon ng mga lakson, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Wala na ang amoy ng mga bulaklak mula sa libing, ngunit napalitan ito ng isang uri ng tensyon na mas masahol pa sa amoy ng kamatayan. Si Rafael ay nakaupo sa harap ng antigong mesa ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay pagod, nakatitig sa mga bank statements na puro kulay pula ang nakasulat. Hindi ko maintindihan. Bakit pati ang personal account ni Papa ay naka-freeze? Imposible ito. Galit na sigaw ni Rafael habang iwinawasiwas ang isang pirasong papel. Ang tunog ng papel na nayuyupi ay ang tanging ingay sa tahimik na silid. Pumasok si Selina. Bit-bit ang isang tray ng kape. Ngunit wala na ang tamis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kilay ay nakataas, at ang paraan ng paglapag niya ng tasa sa mesa ay may kasamang kalabog na nagpapahiwatig ng kanyang pagkairita. Rafael, stop shouting. Masasakit na ang ulo ko sa kakashout mo, sabi ni Selina sa matigas na Taglish. Instead of shouting at those papers, why don't you do something? I tried to use your credit card kanina sa mall, but it was declined. Do you know how embarrassing that was? Nakatingin sa akin ang lahat ng sales lady. Tumingin si Rafael sa kanyang kasintahan at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bahagyang pagsisisi. Selina, wala akong magagawa kung ayaw tanggapin ng bangko ang pirma ko. Sinasabi nila na may legal hold ang lahat ng assets ni Papa. Someone is blocking us from the inside. Sino pa ba? It must be that bitch Amara, singhali Selina. Siguradong nakipagsabwatan siya sa abogado ng tatay mo. Look at her. Akala mo kung sinong santa, pero ahas pala. Rafael, you need to fix this. Hindi ako pwedeng mamuhay ng ganito. I have needs. And this mansion is starting to smell like a funeral parlor again. Lumayo si Rafael at lumapit sa bintana. Nakatingin sa malawak na hardin kung saan madalas makitang nadidilig ng mga halaman si Amara noon. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang gabi, kung kailan nilagnat siya ng matindi noong nakaraang taon. Naalala niya kung paano si Amara na nalagi sa tabi niya, magpapalit ng basang tuwalya sa kanyang at hindi natulog hanggang sa bumaba ang kanyang temperatura. Noong panahong yon, wala si Selina. Abala ito sa isang party sa Tagaytay. Mabilis nang iwinaksi ang isiping iyon. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Wala siyang kapangyarihan. Isang mahirap lang siya, Selina. Walang pamilya, walang pera. Ngunit habang binubuksan ni Rafael ang drawer ng mesa para kumuha ng sigarilyo, may isang maliit na bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy.
ang paboritong rosaryo ni Don Arsenio. Nakalagay ito sa ibabaw ng isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga oras ng pag-inom ng gamot ng kanyang ama. Sa sulat kamay ni Amara, dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang notebook. Napansin niya ang isang pahina kung saan may tuyong bakas ng luha na nagpa-blur sa tinta ng panulat. Nakasulat doon, "Papa, sana ay gumaling na po kayo. Kakayanin natin ito." Isang kurot ng hindi maipaliwanag na emosyon ang dumaan sa dibdib ni Rafael. Ngunit agad itong pinalitan ng put. Nilamukos niya ang pahina at itinapon sa basurahan. Drama! Lahat ng ito'y palabas lang. Biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin mula sa bukas na bintana na nagpasinghap kay Selena. Ang mga kortina ay humahampas sa dingding tila mga pakpak ng isang malaking ibon. Kasabay nito, ang ilaw sa loob ng silid ay bahagyang kumurap-kurap bago tuluyang namatay. "Rafael, what's happening? Fix the lights!" Tili ni Selena habang kumakapit sa braso ni Rafael. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Rafael ang isang mahinang tunog mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga yabag na tila hinihila, katulad ng paraan ng paglalakad ng kanyang ama nung ito ay malakas pa. "Papa?" Mahinang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Walang sumagot. Ngunit nang muling bumukas ang ilaw, nakita nila ang isang sobrang puti na nakalapag sa sahig sa tapat mismo ng pintuan. Walang stamp, walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang sobre at binuksan ito. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Sa loob ng sobre ay may isang larawan. Larawan niya at ni Selena na magkasama sa isang hotel noong mismong gabi na inatake sa puso si Don Arsenio. At sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ang katotohanan ay hindi na nanatiling nakabaon. Maghanda ka, Rafael. Darating na ang araw ng paghuhukom. Minsan, ang pinaka-eleganteng imbitasyon ay ang siyang maghahatid sa iyo sa sarili mong impyerno. Ang mga salitang ito ang tila naglalaro sa isipan ni Amara habang nakatitig siya sa isang gintong card na nakapatong sa mesa ni Attorney Santos. Ito ay isang paanyaya para sa Grand Lacson Family Gala na gaganapin sa susunod na 3 araw. Sa ilalim ng pangalan ni Rafael, nakasulat ang layunin ng pagtitipon. Ang pagpapakilala sa bagong tagapamahala ng Lacson Group of Companies at ang pagpaparangal sa alaala ni Don Arsenio. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Alam niya ang tunay na pakay ni Rafael. Ito ay isang desperadong hakbang para makuha ang suporta ng buong angkan at puwersahin ang mga bangko na kilalanin ang kanyang awtoridad. Sa gitna ng pagkaka-freeze ng kanyang mga account, ginagamit ni Rafael ang kanyang mga huling koneksyon para sa isang marangyang palabas. "Sigurado ka na ba rito, Amara?" tanong ni Attorney Santos habang inaayos ang kanyang salamin. Sa sandaling pumasok ka sa pintuang yon, wala na ang mahinhin at tahimik na manugang na kilala nila. Magiging target ka ng kanilang galit at panghuhusga. Dahan-dahang tumayo si Amara. Lumapit siya sa bintana ng opisina kung saan tanaw ang abalang kalsada ng Makati. "Attorney Santos, sa loob ng 3 taon, naging aninulang ako sa loob ng mansyon. Tinanggap ko ang bawat panlalait, bawat sampal, at bawat pagbalewala dahil inisip ko na iyon ang tamang gawin para sa pamilya. Pero nung gabing mamatay si Papa, na-realize ko na ang katahimikan ko ay nagbigay lang ng lakas sa kanila para maging masama. Para kay Papa, handa na akong magsalita." Samantala, sa loob ng isang mamahaling butik, si Selena ay abala sa pagsukat ng isang matingkad na pulang gown. Ang tela nito ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, tila ba nagaanyaya ng atensyon. "Sweetheart, look at this! This is perfect for the gala," sabi ni Selena habang humaharap sa salamin. Ngunit nang lumingon siya kay Rafael, nakita niyang malalim ang iniisip nito. "Rafael, are you even listening? We need to look like royalty sa harap ng mga relatives mo. This is our coronation night." Napabuntong hinala si Rafael.
Selena, do you know how much this gala costs? I had to sell one of Papa's vintage cars just to pay for the catering and the venue. Kailangan maging perfect ang lahat. Kapag nakuha ko na ang pirma ng mga elders, babalik sa atin ang lahat ng pera. Isang gabi lang ito. Kailangan maniwala silang lahat na si Amara ang nagnakaw ng pera kaya tayo naghihirap. Don't worry. Umisi si Selena. Ang kanyang mga mata ay puno ng kamandag. I've already told everyone that Amara is hiding in the province with her loot. Everyone hates her now. She won't dare to show her face. Ngunit sa Cavite, iba ang paghahanda ang ginagawa ni Amara. Kasama si Aling Berta, nililinis niya ang isang simpleng itim na bestida. Ang huling regalo sa kanya ni Don Arsenio noong nakaraang kaarawan niya na hindi niya kailanman naisukat. Hindi ito kasing ningning ng kay Selena. Ngunit ang tela nito ay dekalidad at ang tabas ay elegante. Anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Aling Berta habang sinusuklay ang mahabang buhok ni Amara. Baka kung ano ang gawin nila sa'yo roon. Huwag po kayong mag-alala, Aling Berta. Mahinahong sagot ni Amara. Hindi na ako ang babaeng itinulak nila sa putikan. May dala akong sandata na hindi nila inaasahan. Ang katotohanan. Tumingin si Amara sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi nalungkot ang nakita niya sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang babaeng handang bawiin ang kanyang dangal. Kinuha niya ang gintong susi at isinabit ito sa isang manipis na kwintas sa kanyang leeg, nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ito ang kanyang anting-anting, ang huling habilin ng taong tunay na nagbahal sa kanya. Maganda ka, Rafael, bulong ni Amara sa hangin. Dahil ang imbitasong ipinamahagi mo ay ayang siyang magbubukas ng pinto ng iyong sariling pagbagsak. Ang gabi ay lumalim, at sa gitna ng katahimikan ng Cavite, ang huni ng mga kuliglig ay tila isang martsa ng paparating na digmaan. Alam ni Amara na pagkatapos ng gabi ngayon, hindi na muling magiging pareho ang kanyang buhay. Ang pinakamalakas na boses ay hindi nagmumula sa sigaw, kundi sa katahimikan ng isang taong may hawak ng katotohanan. Ang grand ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang bawat kristal na nakasabit ay tila libu-libong mga mata na nagmamasid sa karangyaan at kaplastikan sa loob ng silid. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at ang tunog ng mga baso ng champagne na banayad na nagtatama, na lalong nagbibigay ng impresyon ng isang perpektong pamilya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rafael. Ang kanyang suot na tuxedo ay tila isang baluti na nagtatago sa kanyang nangangatog na tuhod. Sa tabi niya, si Selena ay nakasuot ng kanyang matingkad na pulang gown. Ang kanyang mga ngiti ay tila nakapinta, hindi nagbabago sa bawat taong lumalapit para bumati. Ladies and gentlemen, relatives and friends, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa tulong ng sound system. Narito tayo ngayon para bigyang pugay ang aking ama, si Don Arsenio. Ngunit kailangan ko ring maging tapat sa inyo. Ang mga huling araw ni Papa ay naging mahirap dahil sa pagtataksil ng isang taong itinuring naming pamilya. Si Amara Velasco, sa halip na alagaan ang matanda, ay ginamit ang kanyang oras para nakawan kami at lasunin ang isipan ni Papa. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid na tila isang mabilis na apoy. Ang mga matatandang lakson ay nagsimulang mag-antanda ng krus, habang ang iba ay umiiling ng may halong pot. Kaya naman ngayon, pagpapatuloy ni Rafael habang itinataas ang isang dokumento. Sa harap ninyong lahat, bilang nag-iisang anak at tagapagmana, lalagdaan ko ang formal na pagtanggap sa pamamahala ng ating kumpanya. Ito ang simula ng bagong era para sa mga lakson, malayo sa mga taong nanamantala sa ating kabutihan. Kinuha ni Rafael ang kanyang mamahaling panulat. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, ang malalaking pintuang kahoy sa dulo ng ballroom ay bumukas ng may malakas na pag-ugong. Ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ng liwanag
na nagmumula sa labas. Isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na bestida ang pumasok. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha, bagaman walang masyadong kolorete, ay may taglay na ningning na tila nagpapamukhang abo sa matingkad na pula ni Selena. Ito si Amara. Ngunit hindi ito ang Amara na itinulak nila sa putikan sa Cavite. Ang kanyang bawat hakbang sa carpeted na sahig ay may kasamang awtoridad at dignidad. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi. Ang tunog lamang ng takong ng sapatos ni Amara ang naririnig, isang ritmo na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng kasinungalingan ni Rafael. Amara? Mahinang bulalas ni Tita Corazon, ang kanyang baso ng alak ay muntik ng malaglag. Napatigil si Rafael. Ang kanyang panulat ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang galit sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok sa pagtitipon na ito. Security! Ilabas ang babaeng yan! 2 gwardiya ang mabilis na lumapit kay Amara, ngunit bago pa man nila ito mahawakan, isang boses ang pumigil sa kanila mula sa likuran ng dalaga. Huwag ninyong hahawakan ang tunay na may-ari ng mansong ito kung ayaw ninyong makasuhan ng assault. Pumasok si Attorney Mateo Santos. Bitbit ang isang asul na folder. Sa tabi niya ay espang matandang babae na nakasuot ng uniporme ng nurse at si Aling Berta. Naglakad si Amara patungo sa harap ng entablado, direkta sa mata ni Rafael. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa halip, kinuha niya ang mikropono mula sa podium ng may banayad na kilos. Rafael. Ang boses ni Amara ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng silid. Hindi mo kailangang pirmahan ang papel na yan. Dahil ang kumpanyang kinatatayuan mo, ang mansyong tinutuluyan mo, at ang pangalang ginagamit mo para sa iyong mga kasinungalingan, ay hindi na sa iyo. Humarap si Amara sa buong pamilya Lacson. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may hindi matitinag na katatagan. Narinig ninyo ang kwento ni Rafael. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang katotohanang matagal nang itinatago sa loob ng kwarto ni Papa. Pinindot ni Amara ang isang remote control na nakakonekta sa malaking screen sa likuran ni Rafael. Ang unang imaheng lumabas ay hindi ang mukha ni Don Arsenio, kundi isang bank statement na may nakapangalan kay Selena Roque. Isang account kung saan dinaloy ni Rafael ang milyon-milyong pera ng kumpanya, habang ang kanyang ama ay naghihirap sa ospital. Rafael, ano ito? Tanong ni Tito Bernardo. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Ngunit ang kasunod na lumabas sa screen ang tuluyang bumasag sa pagtitipon. Isang video record mula sa kamera na nakatago sa kwarto ni Don Arsenio. Ang katotohanan ay parang tubig na pilit ibinabaon sa lupa. Gaano man kalalim, gagawa at gagawa ito ng paraan para muling bumukal at dumana sa ibabaw. Ang lahat ng tao sa ballroom ay tila naging mga rebulto habang nakatitig sa malaking screen. Ang video ay nagsimula sa isang madilim na sulok ng kwarto ni Don Arsenio. Maririnig ang mahinang pag-ubo ng matanda, isang tunog na tila nagmamakaawa para sa kaunting ginhawa. Pagkatapos, bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ngunit ang mukha niya sa video ay malayo sa nagdadalamhating anak na nakatayo ngayon sa entablado. Ano ba, Papa? Hanggang kailan mo babalak pahabain ang paghihirap namin? Ang boses ni Rafael sa video ay puno ng pagkabagot at put. Pirmahan mo na itong transfer of rights. Huwag mo nang hintaying mamatay ka bago mo ibigayin sa akin. Perwisyo ka lang, alam mo ba yon? Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Si Tita Corazon ay napahawak sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang dismaya. Sa video, makikita ang maninginig na kamay ni Don Arsenio na pilit itinutulak palayo ang ballpen. Si Amara. Nasaan si Amara? Mahinang tawag ng matanda. Amara?
Yung babaeng yon? Tumawa ng nakakaloko si Rafael sa loob ng screen. Nasa labas. Naglalaban ng maruming kumot mo. Akala mo ba mahal ka niya? Ginagawa niya lang yan dahil utos ko. Pero ako, Papa, ako ang anak mo. Pirmahan mo na ito. Nang hindi pumirma ang matanda, marahas na hinablot ni Rafael ang unan at tila ibabagsak ito sa mukha ng ama. Ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok si Amara sa video, bit-bit ang isang tray ng pagkain. Agad na nagbago ang anyo ni Rafael sa screen. Nagkunwari siyang inaayos ang kumot ng ama bago mabilis na lumabas ng kwarto. Ang sumunod na bahagi ng video ay nagpakita ng mga gabing walang tulog si Amara. Nakita ng lahat kung paano niya dahan-dahang sinusubuan ng lugaw ang matanda, kung paano niya ito binabasahan ng Biblia, at kung paano niya hinahaplos ang kamay nito hanggang sa makatulog. Ang bawat eksena ay tila isang sampal sa lahat ng mga naniwala sa mga paninira ni Rafael. Patayin niyo yan! Fake yan! Inedit yan ng babaeng yan! Sigaw ni Rafael sa entablado. Ang kanyang boses ay nanginhinig at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang sugurin ang control booth. Ngunit mabilis siyang hinadlangan ng 2 bouncer na dala ni Attorney Santos. Humarap si Amara kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na tinag. Hindi yan fake, Rafael. Yan ang mga sandaling wala ka. Dahil mas pinili mong makipag-party kasama ang kabit mo habang ang tatay mo ay hindi na makahinga. Yan ang katotohanang pilit mong ibinoon kasama ni Papa sa sementeryo. Lumapit si Tito Bernardo sa entablado. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Rafael, anong kalapastanganan nito? Nagawa mong saktan ang sarili mong ama para lang sa pera? At nagawa mong itapon ang asawa mong nag-alaga sa kanya? Si Selena, na kanina ay napakaingay, ay dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Tila, naghahanap ng pagkakataon para tumakas bago pa man siya madamay sa gulo. Wait, sweetheart! It's not what you think! Pilit na paliwanag ni Rafael kay Tito Bernardo. Ngunit isang malakas na sampal mula sa matanda ang nagpatahimik sa kanya. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Kinuha ni Attorney Santos ang isa pang dokumento mula sa kanyang folder. Hindi lang po yan. Mayroon din kaming testimonya mula sa nurse na sinuhulan ni Rafael para huwag ibigay ang tamang gamot kay Don Arsenio sa huling gabi nito. Narito siya ngayon para magsalita. Pumasok ang nurse na si Nurse Gina, nakayuko at umiiyak. Patawarin niyo po ako. Binantaan po ako ni Sir Rafael na tatanggalan ng lisensya kung hindi ko susundin ang utos niya. Pero hindi ko na po kaya ang konsensya ko. Napaupo si Rafael sa sahig ng entablado. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Tumingin siya kay Selena para humingi ng tulong. Ngunit nakita niyang ang babae ay wala na roon. Iniwan na siya nito sa gitna ng kanyang pagkawasak. Huminga ng malalim si Amara at tumingin sa larawan ni Don Arsenio na nasa gitna ng entablado. Tapos na, Papa. Wala nang mananakit sa inyo. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang boses mula sa likuran ng ballroom ang narinig. Hindi pa tapos ang lahat. Kung hindi mapupunta sa akin ang kumpanya, sisiguraduhin kong wala ring makikinabang dito. Napalingon ang lahat nang makita si Rafael na mabilis na tumayo at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na device na tila isang remote control. Ang kasakiman ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katinuan ng isang tao, hanggang sa wala na siyang makita, kundi ang kanyang sariling anino. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang itinataas ang maliit na device sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasokol sa sulok at wala nang madaanan. Isang pindot ko lang dito, Amara. Isang pindot ko lang. Burado ang lahat ng database ng Lacson Group. Ang mga kontrata, ang mga payroll,
Ang lahat ng pinaghirapan ni Papa ay mawawala sa loob ng 1 segundo. Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang makikinabang nito. Ang mga panauhin sa ballroom ay nagsimulang magkagulo. Ang mga kababaihan ay napasinghap, at ang mga kalalakihan ay tila hindi malaman kung lalapit o aatras. Ang tunog ng pag-atras ng mga silya sa sahig ay lumika ng isang nakakangilong ingay sa gitna ng tensyon. Ngunit nanatiling nakatayo si Amara sa gitna ng entablado. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa para sa lalaking dati niyang minahal. Sige, Rafael, pindutin mo. Mahinang hamon ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Kung sa tingin mo ay yan ang paraan para makuha mo ang respeto ng pamilyang ito, gawin mo. Pero bago mo gawin yan, tignan mo muna ang screen sa likuran mo. Napatigil si Rafael. Lumingon siya at nakita ang isang bagong dokumento sa screen. Hindi ito bank statement o video. Ito ay isang formal na sertipikasyon mula sa IT department ng kumpanya at mula sa National Bureau of Investigation. Huli ka na, Rafael, sabi ni Attorney Santos habang naglalakad patungo sa gitna. 3 araw na ang nakalilipas bago mo pamantlanuhin ang gala na ito na ilipat na ni Amara ang lahat ng mahahalagang files sa isang secure na server na hindi mo kayang pasukin. Ang hawak mo ay isang laruan na lamang. Wala na itong koneksyon sa kahit anong sistema ng kumpanya. Bumagsak ang balikat ni Rafael. Ang device sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa carpeted na sahig. Hindi lumika ng anumang tunog, kundi ang isang mapurol na kalabog. Ang kanyang huling alas ay naging abo sa kanyang harapan. Ngayon, pagpapatuloy ni Attorney Santos, kinuha niya ang isang makapal na folder na may gintong tatak. Basahin natin ang huling habilin at testamento ni Don Arsenio Lacson na nalagdaan at napanumpaan sa harap ng mga saksi sa kanyang huling linggo ng buhay. Tumahimik ang buong ballroom. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagbuklat ng mga pahina ng papel. Sa aking anak na si Rafael, basa ni Attorney Santos, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ari-arian sa labas ng kumpanya, ang mga sasakyan, at ang iyong mga persona na luho. Ngunit tungkol sa pamamahala ng Lacson Group of Companies, ang aking 60% shares, ang aming mansyon sa Quezon City, at ang lahat ng pondo ng pamilya, ay ganap kong ipinapamana kay Amara Velasco Lacson. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid. Si Tita Corazon ay napakapit sa braso ni Tito Bernardo. Ngunit hindi pa tapos ang abogado. Nakasad din dito ang dahilan ni Don Arsenio. Ibinibigay ko ang lahat kay Amara dahil siya lamang ang nag-iisang tao na tumingin sa akin, hindi bilang isang pitaka, kundi bilang isang ama. Sa loob ng 3 taon ng aking pagkakasakit, siya ang naging aking mga mata, aking mga kamay, at aking lakas. Ang kumpanyang ito ay bunga ng pawis at dangal, at tanging ang isang taong may dangal lamang ang karapat-dapat na magpatuloy nito. Napaupo si Rafael sa baitang ng entablado. Ang kanyang tuksido ay tila naging masyadong masikip para sa kanyang humihingal na dibdib. Tumiin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang muka na handang tumulong sa kanya. Ngunit lahat ng kanyang mga kamag-anak ay nakatingin sa kanya ng may pagkamuhi at pandidiri. Amara. Mahinang tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Amara, patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Please, huwag mo akong paalisin sa mansyon. Saan ako pupunta? Lumapit si Amara sa kanya. Hindi siya lumuhod, ngunit tumayo siya ng tuwid sa harap ng kanyang asawa. Ang asawang nagtapon sa kanya sa putikan. Rafael, nung gabing itinulak mo ako palabas ng gate, hindi mo man lang tinanong kung saan ako pupunta. Hindi mo man lang naisip kung may kakainan ako sa ilalim ng ulan. Ang boses ni Amara ay walang galit. Tanging isang malalim na pagod ang laroon.
Binibigyan mo ako ng awa ngayon dahil wala ka ng pera. Pero nung meron ka pa, binigyan mo ba ako ng respeto? Tumingin si Amara kay Attorney Santos at tumango. Rafael, ayon sa habili ni Papa, may karapatan akong bawiin ang lahat. Pero hindi ako katulad mo. Iiwan ko sa iyo ang maliit na bahay ng mga empleyado sa Cavite. Ang bahay kung saan mo ako sinugod at pinaratangan. Doon ka tumira. Doon mo matutunan kung paano mamuhay nang walang kinang ng ginto. At tungkol sa kumpanya, bibigyan kita ng trabaho bilang isang maintenance staff. Magsimula ka sa pinakamababa, Rafael. Doon mo makikita ang halaga ng paghihirap na kinalimutan mo. Ano? Isang janitor? Amara, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Sigaw ni Rafael. Ngunit ang kanyang sigaw ay wala ng bagsik. Ito ay sigaw na lamang ng isang batang nakuha ang kanyang laruan. Maging mapagpasalamat ka, Rafael, sabi ni Tito Bernardo habang papalapit. Dahil kung ako ang masusunod, sa kulungan ang bagsak mo matapos ang ginawa mo sa kapatid ko. Sa dulo ng ballroom, nakita ni Amara ang mga pulis na pumasok para kunin ang NARS at si Attorney Valdez para sa investigasyon. Ang gabi ng karanyaan ay nagtapos sa isang gabi ng pagtutuos. Dahan-dahang hinawakan ni Amara ang gintong susi sa kanyang leeg. Isang malalim na buntong hinala ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon ay tila gumaan. Hindi ito ang tagumpay na kanyang pinang-arap, ngunit ito ang katarungang kailangan ng kanyang puso. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Madalas, ito ay dumarating sa anyo ng isang nakabibinging katahimikan at ang malamig na katotohanan ng pag-iisa. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay pilit na sumisilip sa malalaking bentana ng mansyon. Ngunit hindi nito nagawang bigyan ng init ang loob ng bahay. Para kay Rafael, ang bawat sulok ng silid na dating ang pinagharian ay tila naging banyaga at mapanglaw. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na kwarto. Nakatingin sa mga nakabukas na kabinet na dati ay puno ng mga mamahaling relo at sapatos. Isang malakas na tunog ng pagsara ng maleta ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Rafael at nakita si Selena na nagmamadaling isinisilid ang kanyang mga huling gamit. Wala na ang mapanuring ngiti nito. Ang tanging makikita sa kanyang mukha ay ang pagmamadali at ang kawalan ng pakialam. Selena, anong ginagawa mo? Ang boses ni Rafael ay paos at puno ng pagmamakaawa. Saan ka pupunta? Sabi mo magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Huminto si Selena at tumingin kay Rafael ng may halong pandidiri. Rafael, look at yourself. You're a mess. And please, wag mo akong dramahan ng hirap at ginhawa. I am not Amara. Hindi ako tanga para manatili rito habang kinukuha ng kumpanya ang lahat ng assets mo. I need a life, Rafael. A life that you can no longer provide. Pero Selena, mahal kita. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pinagtaksilan ko si Papa at si Amara para lang maibigay ang lahat ng luho mo. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa braso ng babae. Marahas na iwinaksi ni Selena ang kanyang kamay. Exactly. Pinagtaksilan mo sila. And if you can do that to your own father and wife, what more to me? Besides, I heard Amara is giving you a job as a janitor. Do you really expect me to be a janitor's girlfriend? No way, babe. It was fun while the money lasted, but now, we're done. Bit-bit ang kanyang dalawang malalaking maleta. Lumakad si Selena patungo sa pinto nang hindi man lamang lumingon. Ang tunog ng kanyang mataas na tahong sa sahig ay tila bawat tibok ng pusong tinudurog ni Rafael sa kanyang sarili. Nang bumaba siya sa hagdan, nakita niya si Attorney Santos na naghihintay sa ibaba, kasama ang mga opisyal na magsasagawa ng inventory ng mga gamit. Miss Rock, tawag ni Attorney Santos. Ang lahat na alahas na suot mo at nasa loob ng maleta mo na binili gamit ang pondo ng kumpanya ay kailangang iwanan. Mayroon kaming listahan ng lahat ng transaksyon. What? You can't be serious.
tili ni Selena. Ngunit nang makita niya ang mga pulis na nakatayo sa likuran ng abogado, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag at isa-isang inilabas ang mga brilyanteng date ay ipinagmamayabang niya. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding hiya habang pinapanood siya ng mga katulong na date ay minaliit niya. Samantala, naiwan si Rafael na nakaluhod sa sahig ng kanyang kwarto. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na frame ng larawan sa gilid ng kama. Ang larawan nila ni Amara noong araw ng kanilang kasal. Sa larawang iyon, si Amara ay nakangiti ng tapat, puno ng pag-asa. Ngayon, napagtanto ni Rafael na ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya ay ang taong pinakasinaktan niya. Isang mahinang katok sa pinto ang narinig niya. Pumasok si Aling Berta, bit-bit ang isang maliit na supot ng mga damit. Rafael, oras na para umalis. Naghihintay na ang sasakyan na magdadala sa'yo sa Cavite. Tumingin si Rafael sa matandang babae. Aling Berta, galit pa sa akin si Amara? Bumuntong hinala si Aling Berta. Ang galit ay natatapos din, Rafael. Pero ang sakit na iniwan mo ay matagal bago maghilom. Sabi ni Amara, nasa sayo raw kung gagamitin mo ang pagkakataong ito para magbago o habang buhay kang magiging bilanggo ng iyong sariling kasakiman. Dahan-dahang tumayo si Rafael. Wala siyang dalang, kahit ano, kundi ang iilang lumang damit na itinira sa kanya. Habang bumababa siya sa hagdan, bawat baetang ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang nagawa niya. Pagdating sa gate, tumigil siya at tumingin pabalik sa mansyon. Doon, sa balkonahe, nakatayo si Amara. Nakasuot siya ng puting damit, malinis at maliwanag. Hindi siya nakatingin sa kanya ng may galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Itinaas ni Amara ang kanyang kamay at dahan-dahang kumaway. Isang pamamaalam hindi lamang kay Rafael, kundi sa lahat ng pait ng nakaraan. Sumakay si Rafael sa sasakyan na magdadala sa kanya sa Cavite, ang lugar kung saan niya itinatwa si Amara. Ang ikot ng tadhana ay kumpleto na. Mula sa pagiging hari, ngayon ay isa na lamang siyang anino na naghahanap ng kanyang nawalang pagkatao. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumabas ng gate, at ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hudyat na, ang pintuan ng karanyaan ay tuluyan ng nagsara para sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng mga taong yumuyukod sa iyo, kundi sa kakayahan mong tumayo nang may dangan sa harap ng mga taong nagpabagsak sa iyo. Ang ingay ng walis na kumikiskis sa makintab na marmol na sahig ng lobby ng Lacson Group ay ang tanging musikang naririnig ni Rafael sa madaling araw. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at baso ng mamahaling alak lamang ang hinahawakan, ngayon ay puno na ng kalyo at paltos. Ang suot niyang uniporme ng maintenance staff ay tila isang mabigat na pasanin, isang paalala sa bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Tumigil siya sandali para punasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Sa tapat ng malaking salamin ng lobby, nakita niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang makisig at mayabang na si Rafael Lacson. Siya na lamang ay isang anino sa ilalim ng mga dambuhalang titik ng pangalan ng kanyang pamilya. Ang mga empleyadong dati ay hindi makatingin sa kanya sa mata. Ngayon ay nilalagpasan na lamang siya o di kaya ay tinitingnan ng may halong pait at pangungutya. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng gusali. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpalingon sa lahat. Lumabas si Amara, nakasuot ng isang eleganteng asul na suit. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Sa likuran niya ay si Attorney Santos at isang grupo ng mga board members na dati ay tanging kay Rafael lamang sumusunod. Yumuko si Rafael at pilit na itinuloy ang pagwawalis. Nais niyang maglahos sa ilalim ng sahig. Ngunit ang mga hakbang ni Amara ay tumigil mismo sa kanyang harapan. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Amara, isang banayad na amoy ng jasmine,
ay pumuno sa kanyang pang-amoy na nagdala ng libu-libong alaala ng kanilang buhay noon. "Rafael!" tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay kalmado, walang halong panunuya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rafael. "Ma'am Amara?" mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila may nakabarang buhangin. "Kamusta ang unang linggo mo?" tanong ni Amara habang nakatingin sa mga kamay ni Rafael na mahigpit na nakahawak sa hawakan ng walis. "Mahirap, pero tinitiis ko," tugon ni Rafael, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng dating asawa. "Nararapat lang siguro ito sa akin." Bumuntong hinala si Amara. "Hindi ko ito ginawa para parusahan ka lang, Rafael. Ginawa ko ito dahil gusto kong maramdaman mo ang bigat ng bawat sentimong ginastos mo nun nang walang pakundangan. Ang bawat tiles na nililinis mo ay bahagi ng pangarap ni Papa na hiningan mo ng buhay bago pa man siya mamatay." May kinuha si Amara mula sa kanyang bag. Isang maliit na sobrang kulay kape. Inabot na ito kay Rafael. "Ito ang unang sweldo mo. Pinatago ko yan kay Aling Berta. Gamitin mo yan para sa mga pangangailangan mo sa Cavite. At Rafael, huwag mong kakalimutan ang bili ni Papa. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, kundi ang simula ng pagiging tao." Nang hawakan ni Rafael ang sobre, naramdaman niya ang init ng kamay ni Amara sa isang saglit. Isang kuryente ng pagsisisi ang gumapang sa kanyang buong katawan. "Amara, bakit? Bakit mo pa rin ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko?" Tumingin si Amara sa malayo, sa portrait ni Don Arsenio na nakasabit sa lobby. "Dahil kung gagantihan kita ng kasamaan, ano pang pagkakaiba natin? Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Rafael. Para ito sa akin. Para sa ikatatahimik ng puso ko at ng kaluluwa ni Papa." Nagpatuloy sa paglakad si Amara patungo sa elevator. Iniwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng lobby. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang huling sulyap ang ibinigay ni Amara. Nakita niya si Rafael na dahan-dahang binubuksan ang sobre. Mula sa loob nito, nalaglag ang isang maliit na papel na may sulat kamay ni Don Arsenio na nakita ni Amara sa mga lumang gamit ng matanda. "Sa pagbabalik sa lupa, doon mo lamang mahahanap ang langit." Nang mabasa iyon ni Rafael, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang unang butil ng luha ay pumatak sa makintab na marmol na kakarampot pa lamang niyang nililinis. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napaupo siya sa gilid ng hagdanan at hamagulgol ng walang tunog. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad na puno ng kalyo. Sa loob ng elevator, habang umaakyat si Amara patungo sa itaas na palapag, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang ganti ay hindi laging madugo. Minsan, ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang makita ang isang taong nawala ang kaluluwa na muling naghahanap nito sa gitna ng paghihirap. Ngunit ang katahimikan ni Amara ay muling nabasag nang tumunog ang kanyang telpono. Isang tawag mula sa ospital sa Cavite. "Ma'am Amara, kailangan niyo pong pumunta rito. May isang pasyenteng dinala rito, at ang tanging hawak niya ay isang lumang litrato ninyo at ni Don Arsenio. Ang bawat lihim ay may taktang panahon para mabunyag, at ang bawat sugat ay may sariling oras para maghilom. Hanggat may pusong, handang tumanggap sa katotohanan." Ang puting pasilyo ng ospital sa Cavite ay tila isang mahabang lagusan ng mga alaala para kay Amara. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nagpabalik sa kanya sa mga gabing puyat siya sa tabi ni Don Arsenio. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaba sa kanyang dibdib ay kakaiba. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. "Dito po, Ma'am Amara," gabay ng isang nurse habang binubuksan ang pinto ng isang maliit na ward. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang lumang kaban. Sa loob, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakahiga ang isang matandang lalaki. Ang kanyang muka ay puno ng malalalim na kulubot.
Tila isang mapangpinatanda ng panahon at hirap. Nang makita niya si Amara, ang kanyang mga mata na dati ay tila wala ng buhay, ay biglang nagningning. Mang Estong, mahinang bulong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Si Mang Estong, ang dating personal na draper at pinagkakatiwala ang tauhan ni Don Arsenio, na biglang naglaho 5 taon na ang nakalilipas. Maraming usap-usapan noon na ninakawan niya ang Don. Ngunit hindi kailanman naniwala si Amara. Amara, anak? Paus na tawag ng matanda. Nanginginig niyang inabot ang isang lumang litrato na nakapatong sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Kinuha ni Amara ang litrato. Ito ay larawan ni Don Arsenio noon kabataan nito, kasama ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Amara, ang kanyang yumaong ina. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa pluma. Para sa aking tanging pangako na hindi ko kailanman malilimutan. Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagkalito. Hindi ka lang basta manugang ni Don Arsenio, Amara. Hikbi ni Mang Estong. Pinakasala ni Rafael ang anak ng babaeng pinakamahal ng kanyang ama. Ang iyong ina? Siya ang unang pag-ibig ni Arsenio. Nangako ang Don na babantayan ka niya at sisiguraduhin hindi ka daranas ng hirap na dinanas ng iyong ina. Ipinadala niya ako noon para manmanan ka. At nang maging dalaga ka, humanap siya ng paraan para mapalapit ka sa pamilya. Napaupo si Amara sa tabi ng kama. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na tumatangay sa lahat ng kanyang nalalaman. Kaya pala ganon na lamang ang pagtitiwala at pagmamahal ng Don sa kanya. Hindi lang ito dahil sa kanyang kabaitan, kundi dahil sa isang utang na loob at isang pag-ibig na nagmula pa sa nakaraan. Ipinatago sa akin ng Don ang isang bahagi ng kanyang yaman na hindi alam ni Rafael. Pagpapatuloy ni Mang Estong habang itinuturo ang isang maliit na bag sa gilid. Ito ay para sa pagtatayo ng isang lugar na pangarap ninyong dalawa, ang Bahay Arsenio. Sabi niya, pagdating ng tamang panahon, malalaman mo rin kung bakit ikaw ang pinili niya. Matapos ang madumdaming pag-uusap na iyon, lumabas si Amara sa ospital. Ang hangin ng Cavite ay tila may dalang bagong mensahe. Hindi na siya nag-atubili. Sa tulong ni Attorney Santos, sinimulan niya ang pagsasakatuparan ng proyekto. Ilang buwan nang lumipas. Ang dating mansyon ng mga lakson na puno ng init at kasinungalingan ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang malalaking pader ay pininturahan ng kulay puti at asul. Ang mga harden ay napuno ng mga mababangong bulaklak, at ang bawat silid ay inihanda para sa mga taong kinalimutan na ng lipunan. Sa araw ng grand opening ng Bahay Arsenio, tahanan ng mga nakatatanda, ang paligid ay puno ng mga taong nagnanais sumaksi sa bagong simula. Naroon ang mga dating katulong na ngayon ay may regular na trabaho na sa center, at ang mga matatandang walang matuluyan na ngayon ay may ngiti na sa kanilang mga labi. Sa isang sulok, nakatayo si Rafael. Ang kanyang uniporme ay malinis, at ang kanyang mukha ay may bakas na ng katahimikan. Pinagmamasdan niya si Amara na masayang nakikipag-usap sa mga matatanda. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rafael ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang babaeng marusing at gusot-gusot ang damit ang pilit na pumapasok sa gate. Si Selena. Wala na ang kanyang ganda. Wala na ang kanyang ningning. Hinahabol siya ng mga gwardiya dahil sa panggugulo sa labas. Rafael! Tulungan mo ako! Nagkamali ako, Rafael! Sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Rafael kay Selena, pagkatapos ay kay Amara. Sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang sagot. Lumapit siya sa gate, ngunit hindi para patuluyin ang babae, kundi para iabot ang isang maliit na supot ng pagkain at ilang barya. Umalis ka na, Selena. Ang lugar na ito ay para sa mga taong may puso.
humanap ka ng sarili mong kapayapaan sa ibang paraan. Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Rafael bago dahan-dahang isinara ang maliit na pinto ng gate. Lumapit si Amara kay Rafael at hinawakan ang kanyang balikat. Walang salitang namagitan, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpalitan ng isang pangako. Isang pangako ng paghilom at pag-asa. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas mula sa nakaraan, kundi sa pagharap dito ng may pag-unawa at isang pusong marunong ng magpatawad. Ang hapon sa bahay Arsenio ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakabibingi, kundi nakahuhumaling. Maririnig ang mahinang tawanan ng mga lolo at lola sa garden, ang tunog ng mga tasa ng tsaa na dahan-dahang inilalapag sa mesa, at ang banayad na pag-awit ng mga ibon sa itaas ng mga puno ng nara. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay humihinga ng kalinga, malayo sa ingay at gulo ng mundong tinalikuran ni Amara. Nakatayo si Amara sa balkonahe. Pinagmamasdan ng isang grupo ng mga matatanda na tinuturuan ni Rafael na magtanim ng mga halamang gamot. Nakita niya kung paano dahan-dahang inalalayan ni Rafael ang isang matandang lalaki na nanginginig ang mga kamay. Wala na ang pot sa mukha ni Rafael. Ang tanghing naroon ay ang konsentrasyon at ang isang uri ng pagpapakumbaba na tila ngayon lamang sumibol sa kanyang pagkatao. Ma'am Amara, tapos na po ang maintenance check sa Wing B. Lumapit si Rafael, bitbit ang kanyang toolbox. Pawisan ang kanyang muka at ang kanyang mga kamay ay marumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi nakita ni Amara sa loob ng maraming taon. Salamat, Rafael, tumango si Amara. Nakita ko ang ginagawa mo sa garden. Mukhang nagugustuhan ka ng mga lolo rito. Isang tipid na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Rafael. Natututo lang din po ako sa kanila. Ang dami pala nilang kwento, Amara. Mga kwentong hindi ko kailanman pinansin noon dahil masyado akong abala sa sarili ko. Huminto siya sandali at tumingin sa portrait ni Don Arsenio na nakasabit sa lobby. Sana ay nakikita ito ni Papa. Nakikita niya tayo, Rafael, at naniniwala akong masaya siya sa nakikita niya ngayon. Mahinahong sagot ni Amara. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naghanda si Amara para sa isang mahalagang pagbisita. Kinuha niya ang isang pumpon ng mga sariwang bulaklak na puting rosas at nagtungo sa sementeryo kung saan nakahimlay si Don Arsenio. Sa pagkakataong ito, hindi umuulan. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa marmol na himlayan, at ang paligid ay puno ng katahimikan. Dahan-dahang lumuhod si Amara at inilapag ang mga bulaklak. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang biyenan, ang taong naging higit pa sa isang ama para sa kanya. Papa, narito na po ako. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang panalangin. Ang bahay Arsenio ay buo na. Ang mga pangarap nating dalawa para sa mga kinalimutang magulang ay natupad na rin sa wakas. At si Rafael, unti-unti na rin niyang nahanap ang kanyang daan pabalik sa pagiging tao. Isang banayad na ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang buhok, tila isang sagot mula sa kabilang buhay. Ramdam ni Amara ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap, ang bawat sampan ng tadhana, at ang bawat luhang pumatak sa gitna ng gabi ay nagkaroon na ng saysay. Nang tumayo siya para umalis, may isang maliit na bata na lumapit sa kanya at nag-abot ng isang pirasong papel. Para sa inyo daw po, sabi ni Lolo Estong. Binuksan ni Amara ang papel. May nakasulat na isang maikling talata sa pamilyar na pluma ni Don Arsenio, isang sulat na tila sadyang itinago para sa huling sandaling ito. Amara, ang aking pinakamahal na anak. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsasama, kundi tungkol sa paghilom ng mga sugat na hindi nakikita. Ngayong malaya ka na sa pait ng nakaraan, lumakad ka ng may taas, no? Hindi ka na ang asawa ng isang lakson. Ikaw na ang liwanag
ng mga nawawala. Napangiti si Amara habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Alam niyang marami pa ring hamon ang darating, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil sa dulo ng lahat ng drama, ng lahat ng sakit, at ng lahat ng sakripisyo, nahanap niya ang kanyang tunay na sarili. Dahan-dahang lumakad si Amara palayo sa himlayan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng katiyakan. Habang papalayo ang kanyang sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa bahay Arsenio sa di kalayuan. Ang ilaw sa loob nito ay nagsisimula ng magningning sa paglubog ng araw, tila isang parol ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang paghihigante, kundi sa isang dakilang simula ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang binubura ang mga bakas ng pait at pinapalitan ito ng malulusog na luntiang dahon ng pag-asa. Ang bahay Arsenio ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na testimonya ng pag-ibig na nagmula sa isang masakit na sakripisyo. Sa ilalim ng malaking puno ng kabayero na hitik sa pulang bulaklak, nakaupo si Amara habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng bakas ng pagod o takot. Sa halip, ang kanyang bawat ngiti ay may lalim ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag at mas maningning. Siya na ngayon ang Mama Amara ng mahigit 50 lolo at lola na itinuring niyang sariling pamilya. Isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanya. Bit-bit ang isang baso ng sariwang juice. Si Rafael. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling tuksido. Suot niya ang isang simpleng polo shirt at ang kanyang mga mata ay may katahimikang hindi mabibili ng anumang yaman. Hindi man niya muling nakuha ang titulong CEO. Nakuha naman niya ang posisyon bilang Operations Manager ng Foundation. Isang trabahong ginagawa niya ng may katapatan at pagpapakumbaba. Amara, heto ang paborito mong inumin. Panayad na sabi ni Rafael habang inilalagay ang baso sa maliit na mesa. Salamat, Rafael. Kamusta ang pagbisita sa Cavite? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Maayos naman. Ang bahay doon ay malinis na at ang mga bata sa komunidad ay masaya sa bagong library na itinayo mo. Tugon ni Rafael. Huminto siya sandali at tumingin sa malayo. Nakita ko rin si Selena kanina, Amara. Nagtatrabaho siya sa isang palengke. Mukhang mahirap ang buhay niya pero nakita ko siyang tumutulton sa isang matandang pulube. Siguro, katulad ko, nahanap na rin niya ang kanyang paraan para magbayad sa lahat ng pagkakamali. Tumango si Amara. Alam niyang ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kulungan. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang harapin ang sarili mong konsensya araw-araw hanggang sa matutunan mong ituwid ang iyong mga pagkakamali. Ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay matagal nang nasagot sa kanilang mga kilos. Pinatawad ni Amara si Rafael, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Nahanap ni Rafael ang kanyang kapayapaan sa paglilingkod sa mga taong dati niyang minaliit. Ang kanilang ugnayan ay hindi na binalot ng romantikong pagnanasa na puno ng kasinungalingan, kundi ng isang malalim na respeto at pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng paghilom. Sa pagtatapos ng hapon, lumapit ang isang grupo ng mga matatanda para magmanu kay Amara at Rafael. Ang bawat pagdampi ng kanilang mga noo sa likod ng palad ng dalawa ay tila isang bendisyon na nagpapatunay na ang lahat ng luha ni Amara noon ay nagbunga ng kaligayahan para sa marami. Ang aral na iniwan ng kwentong ito ay malinaw. Ang bawat sampal ng tadhana ay may layuning gisingin ang ating tunay na halaga. Ang katapatan at pagpapakumbaba ay mga susing ginto na magbubukas sa mga pintuan na hindi kayang buksan ng kapangyarihan o yaman. Sa dulo ng lahat, ang tunay na tagapagmana ay hindi ang taong nakakuha ng lahat ng pera, kundi ang taong nakakuha ng pagmamahal at respeto ng kanyang kapwa. Habang ang huling sikat ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, nanatiling nakatayo si Amara, nakatingin sa portrait ni Don Arsenio sa lobby,
na tila ba kumikislap sa dilim. Isang malalim na buntong, hinala ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang dibdib. Tapos na ang gabi ng pagtitiis. Ang bukas ay puno na ng liwanag.